GMRC 2, Quarter 1, Week 6. Pagtitipid na nakakabuti sa kapaligiran. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtitipid na nakakabuti sa kapaligiran. Unang araw. Narito ang mga dapat nating malaman. Pagtitipid sa paggamit ng tubig. Pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Hindi pag-aaksaya ng pagkain. Ang mga paraan ng pagtitipid na makabubuti sa ating kapaligiran nang maipakita ang pagiging masinop at paggamit ng wasto sa mga bagay na mula rito. Pagtitipid sa sumusunod. Una, tubig. Ay maingat o masinop na paggamit nito. Halimbawa sa pagsisipilyo ay gumamit ng sepilyo, toothpaste at baso para sa tubig, huwag direkta sa gripo. Paghuhugas ng kinainan ay gumamit ng palagana na lagayan ng tubig para sa pagbabanlaw at iba pang kaugnay nito. Pangalawa, kuryente. Ay wastong paggamit upang hindi maaksaya. Halimbawa ay i-switch off ang ilaw, electric fan, radyo kapag hindi ginagamit. Pangatlo, pagkain. Ay pagtitiyak na hindi maaksaya upang hindi masayang. Halimbawa ay kumuha ng sapat at kasyang ubusing pagkain. Mga konsepto na dapat malaman. Una, tubig. Ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ginagamit ito sa pang-araw-araw na pamumuhay katulad ng inumin, panghugas, pandilig at marami pang iba. Pangalawa, kapaligiran. Ay paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Pangatlo, masinop. Ito ang maayos, maingat at wastong paggamit ng mga bagay at hindi magastos upang maiwasan ang pagkasira o pagkawala. Pang-apat, recycle. Paraan ng pangongolekta ng mga bagay o basura na maaari pang magamit o mapakinabangan at makalikha ng bagong material. Panglima, puno. Likas na yaman na pinagkukunan ng kabuhayan. Nagbibigay pagkain, silong, sariwang hangin, maging mga papel. Panuto. Suriin ang mga larawan. Isulat sa sagutang papel ang tama kung nagpapakita ng pagiging matipid na nakakabuti sa kapaligiran at mali naman kung hindi. Para sa unang larawan, ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangalawa, ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pangatlo, ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-apat, ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Panglima, ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama! Ikalawang araw. Pagmasdan mabuti ang mga larawan. Sa dalawang larawang ito, alin ang nais mong matirahan? Narito ang mga dapat nating malaman. Una, pagtatanim ng puno.
Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapalakas ng ecosystem. Pangalawa, hindi pag-aaksaya ng papel. Ang pagsisinop sa paggamit ng papel ay nakakaambag upang maiwasan o mabawasan ang basura maging ang pagputol ng puno. Pangatlo, paggamit ng recyclable na mga materials. Ang paggamit ng recyclable na mga materyales ay makatutulong sa pagbabawas ng basura sa kapaligiran. Mga konsepto na dapat malaman. Una, kuryente. Ang pagtitipid ng paggamit ng kuryente ay nagpapakitang pagiging masinop. Pangalawa, puno. Ang pagtitipid ng paggamit ng papel na nagmula sa puno ay nagpapakita ng pagiging masinop. Pangatlo, tubig. Ang pagtitipid ng paggamit ng tubig ay nagpapakitang pagiging masinop. Panuto, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Iguhit ang check kung tama at X kung mali ang pahayag sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang pagtitipid ay maingat na paggamit ng mga bagay na nakukuha sa kapaligiran. Pangalawa, patayin ang ilaw kung hindi naman kailangan o ginagamit. Pangatlo, hayaang nakabukas ang gripo kapag naliligo kahit puno na ang timba. Pang-apat, maging masinop sa mga gamit at bagay upang mapanatili ang ayos at ganda ng kapaligiran na iyong kinabibilangan. Pang-lima, hayaang nakabukas ang telebisyon habang natutulog. Narito ang mga sagot. Ikatlong araw. Narito ang mga dapat nating malaman. Una, paligid. Ito ay ang mga bagay o kalagayan na nakapaikot sa ating tahanan o paaralan. Pangalawa, masinop. Isang katangian na nakatutulong sa pagtitipid ng mga bagay, halimbawa, pera, tubig, kuryente at iba pa. Panuto, suriin ang mga larawan. Lagyan ng hugis puso ang mga bilang ng larawang nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagtitipid ayon sa iyong sariling kakayahan. Ikahon naman kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Ngayon ay sagutin na natin. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay puso. Para sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay kahon. Para sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay kahon. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay puso. At para sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay puso. Ika-apat na araw. Narito ang mga dapat nating malaman. Una, kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga bagay at pisikal na kondisyon sa paligid na nakakaapekto sa pamumuhay at pag-unlad ng tao, hayop at halaman. Pangalawa, pagtitipid.
Ito ang maingat na paggamit ng mapagkukunan at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Pangatlo, pag-iimpok. Ito ay salitang tumutukoy sa kahulugan ng pag-iipon, pagtatabi, pagtitipid, pagsisinop na maaaring tumutukoy sa mga bagay katulad ng salapi o ari-arian. Bakit dapat nating alagaan ang ating kapaligiran? Mahusay! Ang pag-aalaga sa kalikasan ay mahalaga upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga sumusunod na henerasyon. Mahalaga ba na tayo ay matutong maging masinop sa mga bagay na nagmula sa ating kapaligiran? At paano? Napakahusay! Kapag hindi natin pinahalagahan at iningatan ang ating kapaligiran, maaaring magdulot ito ng pinsala sa ekolohiya, kalamidad at panganib sa kalusugan ng tao at iba pang mga nilalang sa mundo. Para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, maaaring gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, pagtapon ng basura sa tamang lugar. Mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan at pagbaha. Pangalawa, paggamit ng recyclable na mga materyales. Ang paggamit ng recyclable na mga materyales ay makatutulong sa pagbabawas ng basura at pagpapanatili ng kalikasan. Pangatlo, pagtitipid ng tubig at kuryente. Ang wastong paggamit at pagtitipid ng tubig at kuryente ay makakatulong sa pag-iwas sa kakulangan ng likas na yaman at pagbawas ng carbon footprint. Pang-apat, pagkonsumo ng pagkain sapat lamang batay sa pangangailangan. Paano to? Isulat sa sagutang papel ang mga salitang masinop kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng pagtitipid sa kapaligiran. Maaksaya naman kung hindi nagpapakita ng pagiging masinop. Narito ang mga susing sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagtitipid na nakakabuti sa kapaligiran. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ng like, share, at subscribe.